At eto na nga ang araw na matagal ko nang pinakahihintay. Ito ang araw ng aking day off. Nakaalis nga ako ng bahay ay alas 5 na ng hapon. Dahil inasikaso ko pa ang aking mga alaga. Ayan nga, taglalakad na ako papunta sa sakayan. Abay, syempre, excited yan. Ikaw ba naman ang mahigit 7 buwan na walang day off? At sa wakas ay nakalabas din at makikita ang mga kapamilya. Hapon na nga yan, kaya naman bihira na ang mga sasakyan at wala na ding mga bus. Buti na nga lang at pagdating ko'y may isang shirut na nakaparada papuntang Tel Aviv. Ayan nga't inabot ko na ang aking bayad. 18 shekel na nga ngayon ang pamasahe. O nasa 270 pesos sa pera natin sa Pinas. At eto ang loob ng sasakyan, para nga itong minibus. At sa wakas ay nasa biyahe na kami at sa Tel Aviv nga pala ang aking punta. Medyo malapit nga lamang ang biyahe, mga 15 to 20 minutes lamang. At ayan, sa wakas ay nakarating na at nandito na nga ako sa may Tel Aviv at dito kami bumababa. Dito pala ako pumupunta sa Tel Aviv kapag day off at dito din ang puntahan na tagpuan ng mga Pinoy kapag day off. At ako nga ngayon ay pupunta sa aking kapatid. Meron akong ate na matagal na nagtatrabaho dito at dito na din nakapag-asawa. Ayan nga't pagbaba ko ay kailangan ko pang maglakad ng ilang minuto papunta sa bahay. Kita nyo naman ang mga tindahan, para lang din namang nasa Pinas. At sa tagal ko na nga hindi lumalabas at nakakapunta dito sa Tel Aviv ay nanibago ako. Dahil may harang na nga yung gilid ng kalsada na dati naman ay wala. Kaya naman nang may nakita ko na tumawid ay sumunod na nga ako at nakitawid na din. Konti na nga lang din dyan ang mga nakakasalubong ko ng mga tao dahil late na nga din ako na nakalabas. Ayan nga't may mga Pinoy na din ako na nakikita at nakakasalubong. Tuwing araw ng day off ay isa ito sa tagpuan ng mga Pilipino dito. Marami diyang nagtitinda na pinaka-part-time nila. Syempre, masisipag ang mga Pinoy, kaya naman extra income din. Karamihan ay mga pagkain ng mga paninda dyan. Nagpapa-order sila at dyan kinukuha. At ayan, sa wakas ay malapit na din ako, konting lakad na lamang. At sa hindi kalayuan ay nakita ko na nga sila at hinihintay ako dun sa may puno. Hindi nga nila agad ako napansin dahil mga nakatalikod at nagmamaritesan pa. Sila ang aking mga kapamilya dito sa Israel at yan ang aking magandang pinsan. Hindi nga lamang pinsan kundi para ko na ding kapatid. At yan ang aking pinsan na si Mau. At eto naman ang aking kapatid, si Ate Selly. At eto naman si Jeda, nakamag-anakan din namin kasama ang kanyang kaibigan. At eto ang pinakabunso sa aming lahat dahil sa kanyang height. Ayan ang aming tiyahe na si Tita Ne. Sa wakas ay nagkita-kita ulit kami at nagkasama-sama. Kaya naman kami ligayang-ligaya at ganyan nga lagi ang aming eksena kapag kami nagkikita-kita. At nang kami nga ay pauwi na ay may dinaanan pa rin aking pinsan na maganda. At may daladalang ang cake na in-order para sa akin. Ayan nga't papasok na kami ng building at sasakay kami ng elevator. First time ko nga lamang na nakarating din dahil bagong lipat lamang yung mag-asawa ng aking kapatid. Kaya naman hinintay nila ako kanina dun sa may puno dahil hindi ko nga alam ang papunta din. At pagpasok nga namin din sa may elevator ay todo pause sa ring aking pinsan. Parang ayaw pa nga gumalaw at akala ay nagpipicture ako. Kita nyo naman ang aking mga kasama at ang daming bitbit. Yan ay kanilang mga namain sa live selling dito. At andito na nga kami sa loob ng bahay. Flat ang tawag dito, parang condo style sa atin sa Pinas. At ayan nga't pati si Marimar ay ligayang-ligaya nang makita kami. Ayan ang alagang aso ng mag-asawa ng aking kapatid. At ang pangalan niyan ay Marimar. Nakakaintindi din niya ng salitang Hebrew at malambing din yan. Kita nyo naman at may pagkiss pa nga sa akin. Thank you for watching!